Lactopapi ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitim na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunayan. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio sa Tibuok Pilipinas, untop alas 8 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kay kalan maayong adlaw, kumusta? Ug welcome sa atong tulumanon Newsline. Mao ni ang Wednesday edition sa atong programa nga usa ka radio magazine program. Unagwa ni matumong akong beda. Ang ubos mo ay na tukar na to. Ibabaw pag yun. Okay. Dira. Kaliw ko na kong adjust ani diri kinan. Nagsige di gihapon ng Bantay Balita Bed. Okay. Diri na ta speakers. Miyerkules karon og mao ni ang atong Wednesday episode sa programang Newsline. Pizza 5 na sa buwan sa Agosto tuig 2026.
Maayo ron ang panahon diri sa syudad sa Sugbo kay Galaan. Makita nako bisag dili ko forecaster sa Pag-asa o sa Weather Bureau. Makita nako wa gyud dag-om ang kalangitan kanang sidla kaayo ang bidlisiw sa adlaw og mao ni ang aton timailhan nga maayo ang panahon. Kaghapon sa hapon mao patoy una sud sa milabay ng hapit mo duha ka semana nga wa mag-uwan. Nakaikyas tugahapong adlaw nga way uwan, ambot lang ka ni karon kundi ba mag-uwan inig kaudto o inig kapalis o baka unyang hapon o unyang gabi. Hopefully maayo sad ang kahimtang sa panahon diha sa inyohang mga nahimutangan karon. Na dili na nako tas-on ning ato mga greetings ug ato mga introduction. Mo diretso taghisgot kay daghan ko gisgutan nga importante kaayo para sa katawhan karong buntaga. Unahon nako ning certification o murag award sa 16 ka mga localities dinhi sa atong lalawigan sa Sugbo mahitungod sa pagkaluwas gikan sa African Swine Fever o ASF. Ang mga backyard farmers kadtong mga ginagmay lang, no? Namuhi og baboy ginagmay lang diha sa ilang backyard. Diha sa ilang mga nataran, makapabor ni ini apan tingali mo reklamo tong uban dito sa mga lugar nga wa pa lista nga luwas sila o sa ato pa wa gyud kaso sa African Swine Fever o ASF diha sa ilahang mga lungsod ug syudad. May balita diri nagkanayon nga ang Bureau of Animal Industry mihatag og Recognition of Active Surveillance, RAS. Mao ni ang sa Minugbo ilang gitawag og RAS ASF sa ato pa Recognition of Active Surveillance for African Swine Fever. Ngano man, nganong gihatagan man sila tungod kay napamatud-an sa Bureau of Animal Industry nga kining mga lungsura ug mga syudara, 16 ni sila tanan, dunay 11, 12 ka mga lungsod ug 4 ka mga syudad. Ambot nganong 4 lang, no? Ako ning basahon ron taud-taud ug unsa ning mga lugara. Unsa may importansya niini para sa mga backyard hog raisers. Kaninyo nga mga namuhig baboy, tingali tag napo ka baboy, 20, 30, maklasifyd gihapon mo nga mga backyard hog raisers. Kung itandi sa mga namuhig baboy kanang tag 5,000 ka mga baboy, tag 20,000 ka mga baboy, dagko na gina nga mga pigiri. Kaning inyo ginagmay lang or medium scale, apan maproblema mo tungod kay ni amanggod ang hulga sa African Swine Fever. Aron pagpanalipod sa lalawigan sa Sugbo, kanato nga mga hog raisers, dagko o gagmay, nga dili matakdan ang atong mga binuhing baboy sa nikaylap nga virus dito sa Negros. Kaya doon na may daghang mga kaso na pamatud-an nga sa Negros Island, atong silingan nga probinsya. Labngon lang na to diya sa Tanyon Strait, Negros na. Doon ay mga nangasakit nga baboy. Nya kinirbang ASF, kinirbang African Swine Fever, mga kabantay, 100% ang mortality ni ini nga sa ato pa kun ang imong baboy simbako matakbuyan ining mao nga virus. Sigurado yung patay na. Ang nakanindot lang kay kun pananglitan doon na mga kumakaon diya nga bisan og namatay na ni ang baboy o ihawon ninyo dili ni mutakod sa tao matud pa sa mga eksperto. Apan ang sakit sa baboy mutakod ngadto sa iyang isig ka baboy. Mo na hinungdan nga gipugnan karon do na executive order pipila ka semana na ning milabay si Governor Pambari 4 nga ayaw pasudla diri na mga baboy gikan sa ubang probinsya. Man Negros man o haing probinsya ha dili pasudlon. Kuani, 45 kaadlaw nga ban sa pagpasod sa mga baboy, himog baktin, aslunon o kaha dagko ng baboy lapaunon o bisag mga meat products gikan sa uban nga mga probinsya dili pasudlon dinhi bisag kan mga linatan nga pagkaon nga gikan gihapon sa baboy. So, unsa may advantage niining mga lugar nga nakakuha og RAS ASF Recognition Award of Surveillance. Dili na sila maproblema. Kadto lang nga RAS ASF nga certificate, katong award,
Mangayo lang silang kopya niini sa munisipyo o baka sa City Hall, unya ang mga backyard hog racers na to, mahimo na nga mo transport, mo deliver sa ilang mga baboy nga ilang ibaligya. Kung itandi niya itong mga wapay RAS ASF, hilabihan ka langan, unya gastuso pag yun, mukuha og kanang permit, ha? Pag matuod nga ang ilang mga baboy YASF, ug daghan pang mga kuti-kuti. Murag masayo na lang para sa mga namuhig baboy, ilabi na ang mga backyard hog racers din sa ato tungod kay doon na na-isyuhan og RAS ASF. Unsa ning mga lugar nga na-isyuhan og RAS ASF, paminaw mo maayo. Mao ni ang Bantayan, mga lungsod ni sa Bantayan, Madridejos ug Santa Fe in Bantayan Island. Unya mga lungsod sa Camotes, Pilar, Tudela, San Francisco ug Puro. Uban sa mga lungsod sa Cordova, Tuburan, Ilangkinon, doon na RAS ASF, Liluan ug San Fernando. Unya unsa nga mga component cities ang doon na recognition award? Karkar, Bugo, Mandawi ug Talisay. Ambot unsay nahitabo sa Danao ug Toledo, ingon man syudad sa Naga, nganong wa ma-isyuhi niini. Matod pa mo, sunod hinuon ang uban nga mga lugar, katingali ma-isyuhan na sa Bureau of Animal Industry. Sama pananglitan sa mga lungsod sa Borbon, Tabuelan, Tabugon, San Remigio ug Barili nga naka-submit na sa mga blood samples gikan sa ilang lungsod ngadto sa Bureau of Animal Industry, inighuman adto og examine sa mga tinugyanan sa BAI o Bureau of Animal Industry. Tingali musunod na sad mo nga maisyuhan na nining RAS ASF Recognition Award for Surveillance para sa African Swine Fever. Mas laktod ni kay mangayo lang kag kopya, magpa-photocopy lang mo dito sa munisipyo o sa City Hall ba, as the case may be. Wa na, mo na inyong dadon, inig-deliver ninyo kung ibaligya na ninyo inyong mga baboy, dalhon ba ninyo diri sa syudad, asa bang napitan ninyo itumod ang inyong binuhi nga mga baboy, aron makwartasan ninyo, makabawi mo sa inyong gasto sa pagpadako niya ng baboya. So, mao na ang balita mga higala. Ang bahin sa mga commercial farms, kini mga dinagko na nga mga pigiri lahi. Dili mahimo nga kining RAS ASF lang ang kuhaon sa City Hall o niya deliver na dayon og tag 1,000, tag 2,000 ka mga baboy, dili. Mas stringent, mas istrikto ang gikinahanglan kay dinaghan na man ni mga baboy. Backyard racers rely on their LGU status. Larger commercial swine farms must still get a separate certificate of free status for African swine fever. Ang inyong kuhaon dili ning RAS ASF kundi CFS ASF. Kamong mga dagko nga mga hog racers. Kuhaon gyapon ninyo gikan sa Bureau of Animal Industry sa dili pa mo katugutan o legitimately maka-deliver sa inyong mga binuhi. Inomdumi, dunay existing pa nga executive order si Governor Pambari 4 sa atong probinsya sa Sugbo. Executive Order number 39 ni Antoning July 7. Sa atong pamuduol na usa ka buwan apan wa pa matapos ang 45 days nga duration nining maong executive order. Mahimo pa ning i-extend depende unya sa sitwasyon mo daghan ba ang mga kaso sa African swine fever. Ang gusto lang yun ni Gobam, dili aron paglisod-lisod ninyo, kasabot ko nga nung ni-issue siya nining maong executive order, ang iyahalang yung tumong maong kapanalipdan ang mga baboy na to din sa probinsya sa Sugbo, nga dili gud unta kung mahimo, dili unta matakbuyan sa makalilisa nga African swine fever.
Tingali mapasalamaton punta ana kamo hasta kamo nga mga namuhig baboy kinagmay man nga backyard hog racers o baka mga commercial hog racers. Mapasalamaton pud mo nga dili matakdan ang inyong mga baboy sa sakit nga ASF. Mao na nga gipasirhan ni Gov Pambari 4 ang atong borders, ang atong mga utlanan og siguroon nga way makalusot nga mga baboy gikan sa ubang mga lugar nga tingali didto sa ila uso ang African swine fever. Mopadayon ang atong tulumanon newsline human lang sa mga pahinumdom. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatudan dyan ako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa dyan ato no kay mispap kong inom og tambal. And I just used lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matotally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side, wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid nga nagainom. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglactopathy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha.
Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Newsline. Padayon ta sa tuntulumanon mga higala, 19 minutos na humanang alas 8 sa buntag. Doon ay mga hugon-hugon kay dili pa magun ni confirm, no? So, basig fake news lang ni. Kaya daghan na magkaing fake news karong panahon na mga higala. Ako no, si Senador Ronald Bato de la Rosa na dakpan. Nasayod man ta nga doon na siya ay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Gumikan kay co-perpetrator siya sa kaso nga giatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kining crimes against humanity. Tungod sa iyang pagka-co-perpetrator, matod pa, doon na siya warrant of arrest gikan sa ICC. Natua sa The Hague, the Netherlands. Ang problema nining ICC kay wa man ni siya enforcement arm, mao na nga ang Interpol, mao iyahang gisugo sa pag-serve sa mga warrants of arrest asa man nga nasura kay international man international police. Ugon niya, ang Pilipinas, ang kapulisan sa Pilipinas, mga otoridad sa Pilipinas, bisag wa na ta, ma-member sa ICC, human nga ni withdraw si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iya pang administrasyon, iyang gi-withdraw ang ato nga pagka-member sa Rome Statute o kini nga ICC. Apan ang kapulisan sa Pilipinas giingong mo cooperate sa Interpol. Tungod kay doon na sila mutual cooperation. Kung doon ay mga dakpunon sa Pilipinas nga tuwa sa laing nasod, ang Interpol mulihok. Mudakop. Sama sa nahitabo ni Negros o kanhi congressman sa Negros, Arnie Teves. Nga dito na sa gawa sa nasod, unya ang Interpol nitabang aron madakpan si Teves ug madapagbalik sa Pilipinas. Mausan niya ang may tabo para sa mga fugitive unya nga uban pa nga tingalig tuwa sa gawa sa nasod. Karon ang Interpol naglihok para dakpon si Zaldico. Apan nantod karon wa pa madakpi. Nabalik diri sa mga hugon-hugon ug mabasa ni nato sa social media nga nadakpan lagi kunos bato. Ang uban mo ingon nga gipadaan na to diretso sa ICC. Doon na say mga ningon nga doon na ginagluib ni Bato. Muna nga gibulgar o gitugan sa mga otoridad kung hain siya magtago. O mao nang niresulta sa pagkadakop apan kining tanan mga wa pagid ni siya confirmation mga kaigsuonan mo na nga unya na tamutuo kung doon na nagyoy mga official statement nga luotan ang mga otoridad o baka ang pamilya ni Senador Ronald Bato de la Rosa, senador ba nga iyahang amigo kaayo o unsa? Basta kay official statement gyud atong paabuton dili ta mutuo dayon anang mga
tabi-tabi lang sa mga marites diha sa social media. Sa laing bahin, mga kabantay, mga higala, akong hisgutaning balita, dili ni balita nga bag-o ha, ni adto ra ning miaging buwan. Apan akong giisip nga importante kayo ni nga masayran sa kadaghanan nato. Ang COMELEC o Commission on Elections, pinagi sa chairman ini, COMELEC ha, pinagi sa chairman nga si George Erwin Garcia, nagpasidaan sa mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga dili gamiton ang mga resources sa gobyerno aron sila makapabor sa ilang kandidatura unya sa barangay ug SK elections nga murag mahinayon man gyud kay tulo na lang kabuan, mag November 2 na wa na gani kaabot, duha na lang kabuan kapin mag November 2 na, apan wa pa may mando pinagi sa balaod nga i-postpone ang barangay ug SK election. Daghan untang gusto nga i-postpone ning barangay ug SK election kay tingali dili pa sila andam, tingali para nila expensive ang paglansar o pagpahigayon sa eleksyon apan unsaon nga mao manay gilatid sa balaod ug naka-schedule naman na sa COMELEC. Nagpasidaan si COMELEC Chairman Garcia batok sa pag-leverage o paggamit sa mga pundo kining kwarta sa mga magbubuhis nga tua sa panudlanan sa gobyerno unya gigamit para sa nagkalaing-laing mga ayuda nga tingalig pahimusla ni sa mga mo kandidato aron sila makapabor unya sa umabot nga eleksyon. Gipadayag ni Chairman Garcia dito sa Negros, sa Bai City, Negros, niadtong miaging tulo ka semana na ang milabay. Atol sa usa ka news conference, pagkihinabi niya uban sa mga tigbalita, mingon siya kining distribution sa mga financial assistance. Ang gisgutan, AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situation, o AKAP, ayuda alang sa kapus ang kita program, mora na iyang naisgutan. Pero apil na ang tanan nga mga ayuda nga mga programa nga gipatuman karon sa Department of Social Welfare and Development. Iyaha usab nga gipahimug-atan ang panginahanglan nga i-monitor ang tanan nga mga ayuda, mga hinabang kining kwarta sa gobyerno nga mulusot og dili gamiton nga makapabor ang si bisan kinsang politiko. Pag pugong nining maong mga pasangil sa influensya, gitambagan ni Garcia ang mga incumbent officials, ilabi na to nga magpasubli sa umabot nga eleksyon nga ayaw mo pagduol diha sa mga payout o mga distribution pagpangapod-apod sa mga ayuda aron dili mo madudahan nga tingalig nag-leverage mo, nagpahimulos mo. You're taking advantage niining maong mga ayuda kay basin unya og dunay mga tao, mga butante nga magtuo nga kamoy ng hatag ana. Kwarta na nato nga mga magbubuhis gitigom na sa National Treasury karon by a national policy nga giuyunan sa presidente, ipatuman sa Department of Social Welfare and Development nga dunay mga hinabang nga madawat. Ang karon gisgutan dili gani AX, dili gani AKAP, kundi ang sikat kaayo ron kining uplift. Nganong nisikat ning uplift? Unsa gani meaning sa uplift kung nahinumdum ko? Unified Package for our Livelihood, Industry, Food, and Transport. UPLIFT. Uplift. Unya, nisikat ning uplift karon tungod kay ang payout dates ni ini kining buwan sa nilabay nga buwan sa Hulyo ug wa pa mo maka-payout sa Hulyo tingali anhi ining Agosto ang para Hulyo, doon agi para Agosto, doon ay para Setyembre, Oktubre, Nobyembre ug Disyembre. Unom ka buwan nga modawat og tag 2,000 pesos ning taga Group 2 o Group 3 sa uplift. Unsa man ning uplift di ay gi grupo-grupo ni tulo ni ka mga grupo. Ang unang grupo nga posibleng makadawat mao ang mga sakop sa 4Ps. Katubang Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga usa ka conditional transfer.
long standing naman Dugay naman ang gipatuman ang programa o nagpadayon pa karon. Bisan pag duna mo'y mga benepisyo na nga madawat sa inyong conditional transfer nga 4-piece, makadawat gihapon mo ining uplift. Taga group 1 mo ang mga sakop sa 4-piece o mga sakop sa walang gutom program. Puro na na-identified, so dili na problema nga naay mo ingon, wa man ko ma-appeal sa lista. Dili. Group 1, 4-piece, unya, walang gutom program. Identified, na lista na nadaan, DSWD gihapoy nagpatuman, og tag 2,000 pesos ang madawat outright. Pero kausara. Nganong kausa, nganong dili kutob Disyembre, kaya na naman mo'y benepisyo daan sa 4-piece, na mo'y benepisyo daan sa walang gutom program. So, maunay group 1. Mulaktaw ko nga tos group 3. Kaya ang controversial group 2 man, mo'y iwahion na kong discuss. Ang group 3, niining uplift program, mao gihapon makadawat og tag 2,000 pesos Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Unom kabuan gihapon. Kinsa man ang mga naa sa group 3 identified na gihapon Na-identified na ni sila pinaagi sa community-based monitoring system. Survey sa kuan kining Philippine Statistics Authority unya ang mga sakop mangguni ini mga nagtrabaho. Dunay trabaho apan gamay ang ilang sweldo 20,000 ang buwan o menos na ini. 20,000, 19,000, 18 nga ris ubos maunay mga sakop sa group 3 makadawat mo og tag 2,000 pesos July, August, September, October, November, December. Subay niining programang uplift. Ang gikagubtan ang group 2. Nga naman, tungod kay ang mga sakop sa group 2 nga makadawat niining uplift nga mga ayuda, mao maning poor and near poor. Pobre og hapit na mapobre. Unsay puti pasabot? Kanang near poor wa pa na mapobre karon. Apan gamayng bikil. Pananglitan, dunay masakit, simba ko lang, nga sakop sa pamilya, ma-ospital, mugastog tambal, dunay operasyon. Tingali mabaliki ilang baka, ilang kabaw, uguban pangkabtangan ilang ibaligya, inig ka human ana, magasto na tong kwarta, ari na sila maklasifyd sa poor. So poor o near poor. Giunsa man ni pagpanglista, CBMS. Niingon ang DSWD, ilang ipasikad sa CBMS, Community-Based Monitoring System. Ni adtong 2024, matud pa, dunay CBMS, ang Philippine Statistics Authority, ang PSA, nag-survey diha sa atong kabarangayan. Kung wa mo maminaw, wa mo, dili mo responsive ni atong higayuna kay busy mo, wa mo tagad, wa mo mo-appeal, sorry kayo, wa na mo ma-appeal og lista. Kay didto sa mao nga CBMS, mangutana sila, unsa may inyong kita, unsa may inyong kahimtang, pobre mo, near poor, hayahay mo, kay doon na mo'y maayong negosyo, doon na mo'y dagkong sweldo, maay kinitaan, doon na mo'y abroad, nga sakop sa banay, so dili mo ma-classified as poor or near poor. Apan katong mga nagpingit in town, nalista gito. Kana, kung nisanong sila sa survey sa Community-Based Monitoring System. Kung wa mo sanong, apan karon gusto na mong mo-avail o mudawat ni ining mga benepisyo sa uplift, na naa ng problema diha. Ug unya, in relation sa warning ni COMELEC Chairman George Garcia, ang mga barangay captain, mga barangay councilors, o kinsa man nga mga politiko diha sa barangay, ubisan gani sa mga politiko sa lungsod, mga mayor, mga konsehal, o baka congressman sa distrito, ayaw mo pag-apil-apil. Bisag dili mo manglansar, wa mo ma-apil sa warning ni COMELEC Chairman George Garcia, pero
for delikadesa, ayaw mo apil-apil nga magpa-leverage mo. Kamo mo'y makabintaha. Kaya ang mga tao magtuo nga inyo ng paningkamot aron dunay uplift dili. Programa ni sa national government nga katabangan ang mga tao nining panahon nga naglisod sa ekonomikanhong kahimtang. Ilabi na human sa pag-ulbo sa gubat dito sa Middle East. So, dunay mga 7,500,000 dunay mga 7,500,000 tibuok Pilipinas. 7.5 million nga tabangan nining uplift program. Akong balikon, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Munang diha musod ang hinabang para sa mga driver, para sa mga nagnegosyong pagkaon, katong mga ginagmay nga mga karinderiya, unya lain-lain nga mga industriya, lain-lain nga mga livelihood. Unified package ni. Pero lagi akong balikon sa group 1, 2 ug 3 naani ang controversy, naa ang mga viral nga mga reklamo diha sa group 2 kanang poor ug near poor. Ngano? Tungod kay matod pa sa mga reports ug sa mga reklamo, dunay mga dili unta poor, dili near poor, hamugaway nga pagkabutang apan nganong nalista diha. Nganong maka-avail hinuon sila, unya posible pa nga dunay daghan nga mga qualified gyud unta sila gyud intended beneficiaries nining maong programa. Apan dili sila. Wa sila ma-qualified, wa sila malista ug mo na hinungdan nga dili sila makadawat nining tag 2,000 Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Again, barangay officials, giwarningan mo nga tingalig ma-disqualified hinuon mo ug mag-apil-apil mo og panghatag niining mga ayudaha aron lang makapabor ang inyong kandidatura. Mubalik ang atong tulumanon newsline, human ining laing hutong sa mga painomdom. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salins Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Lactopapi. Bring health into your
Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home.
Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. At untak na karon kay galaan, mga kabantay 15 minutos na lang sa dili pang alas 9. Yan nata sa katapusang segment sa Tuntulumanon Newsline. Akong isgutan dinhi ang maitungod sa nahitabo kagahapon sa trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ang prosecution may presentar kagahapon sa lain nga saksi, usa ka COA auditor sa Commission on Audit nga gipresentar sa abogada nga si Attorney Lorna Kapunan, Counsel for the Panel of Prosecutors. Usa siya ka pribado nga abogada, dili siya kongresista apan ni tabang siya represent sama ni Attorney Verhil Gutan, dili kongresista apan ni tabang og represent sa prosecution panel. Kini nga mga congressmen prosecutors. Unya sa direct examination ni Attorney Lorna Kapunan ngadto sa naasoy nga witness, dunay ni tumaw dito sa pamahayag sa saksi nga dunay mga tinugyanan sa Office of the Vice President sa opisina ni VP Sara nga niadto sa COA aron paghangyo nga dili lang unta mo issue og o kon AOM. Unsay meaning aning AOM? Audit Observation Memorandum. May tungod sa gi-question nga confidential fund expenditures. Atol sa mao nga question and answer, direct examination nga kabahin sa impeachment trial kagahapong adlaw. Ang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office kun CFAU pinagi sa State Auditor nga si Roderick Wamil. Gipangutanan niya kung unsay nahitabo nganong dunay AOM. Kunya unsay nahitabo human niadto. Ningon siya nga sila si Attorney Zulaika Lopez katong sinaligan ni VP Sara ug kuyo gani ni si Attorney Pua. Si Attorney Pua mo'y usas mga abogado ni VP Sara ni maong impeachment trial apan gingong kuyog siya dito sa COA aron paghangyo nga ayaw lang nag-i-issue ang
Audit Observation Memorandum, i-treat lang na as a query. Kanang mura lang og pakisusi. Apan gibalibaran to sa kuha ang hangyo nilang Attorney Pua o ni Attorney Zulaika Lopez. Gumikan kay matud pa ni Auditor Wamil, ang AOM usa ka formal audit mechanism nga giluwatan kung ang mga auditor maka-identify og mga kakuwangan sa mga dokumento o mga transaksyon nga nag-require og opisyal nga pagpatin-aw ngano. Ang AOM usa ka standard nga kabahin sa government auditing nga usa ka constitutional safeguard nga gidesign aron panalipdan ang kwarta sa gobyerno. Sa laktod nga pagkasulti o yano nga pagkasulti mga kabantay, mga higala, nga basta gani dunay mga gastos sa gobyerno, musod gidiha ang commission on audit. Auditon kon kaning imong gasto, unsa man ni legitimate ni nga gastuha. Sa mga ordinary na nga mga expenditure, legitimate ba ni man imong resibo nga namalit ka ini o nibayad ka ining mao nga serbisyo. So naa sa audit, panaglitan sakyanan sa gobyerno na daot. Dunay gipalit nga piyesa o hayman ang resibo sa piyesa, pila man to. Unya ningon ka nga bayad sa mekaniko nga nag-ayo, o pila may bayad nga sa mekaniko. Gipirmahan ba sa mekaniko ang acknowledgement of receipt nga nakadawat siya ni mong bayad, mao nay pangitaon sa Commission on Audit sa yano na nga mga gasto sa kwarta sa gobyerno. Apan sa confidential funds or intelligence funds lain. By the way, unsa man ning intelligence o confidential funds? Doon ay mga opisyal sa gobyerno. Una, ang presidente. Apil na gani ang mga gobernador, kini mga local chief executives. Nakadungog ta nga doon na sila'y confidential funds. Intelligence funds kon militar o sakop sa armadong kusog, kapulisan, intelligence funds na. Apan ang kapulisan, amot, intelligence pa ba nga na o confidential na kay civilian baya ning mga pulis, dili baya ni militar. Sa military, mao na intelligence funds. Unya, confidential funds kung dili military. Anyway, intelligence o confidential maora na ang nature. Unsa may gamit ining confidential o intelligence funds? Gastuho na alang sa intelligence or information gathering. Maniid ka ba? Panilitan, kinsa may mga kontra sa gobyerno nga posibleng makahulga sa atong estado, makahulga sa atong kahusay kalinaw. Mga rebelde. Kining mga rebelding NPA, mga rebelding Muslim, mga terorista, o bisag kinsa nga makahulga pananglitan dunay mamatikdan nga tagalaing nasod nag-operate dire. Pananglitan China, doon na sila yung mga operative nga ni adinhi. Unya, murag gusto sila nga muhimo og mga butang nga makadaot sa atong estado. Kana, mo na'y gastuhan sa intelligence funds or confidential funds. Unya, dili kaayo unta na, dili gina ibulgar, dili kay na open ang investigasyon may tungod sa unsay gigastuhan sa intelligence funds. Mabita hinungdan nga kung dunay mga ngan nga Mary Grace Piatos, dunay ngan nga mga tuohan natong dili gid tinuod, dili makita nato sa lista sa Philippine Statistics Authority, madawat gihapon na basta nga ma-justify nila. Tungod kay confidential lagi, sikreto. Dili man mahimo nga ang mga informants, ang mga assets ibulgar, masunog man sila. So dili na sila epektibo sa ilahang trabaho pagpaniid. Apan, dili sa nabot ipasabot nga di na lang yun i-audit ang confidential ug intelligence funds.
Mao na nga dili lang ni bahin sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang mantigo niya na nang mong presentar kon nakalapas ba siya sa mga lagda, wa ba niya matarong paggasto ang kwarta, ang prosecution panel, ug ang muhukom kon angayan ba siyang konbiktohon o i-acquit ba siya nining kasong iyang giatubang mao ang mga senator judges. So, sila na. Pero ako ning gisgutan kay bahin ni sa intelligence ug confidential funds. Kay daghan kog nadunggan nga gobernador, without mentioning names, mga city mayor, even municipal mayors, gaduna sila'y confidential funds. Ug unya aduna gani sila'y gastoon kanang murag lisod nga i-liquidate. Mingon lang sila nga, adto lang nakuha sa imong intelligence funds, sa imong confidential funds. Dili baya. Dili ingon anak kasayon mga gobernador, mga mayor, o kinsa pa mong gagunit og mga intelligence ug confidential funds, dili ingon ni anak kasayon. Wa na magpasabot nga dili na lang auditon, dili na lang maningil ang Commission on Audit tungod kay maoy mandato sa Commission on Audit nga bantayan lagi nga dili makawkaw ang kwarta sa mga magbubuhis. Doon na sila procedure anang confidential funds. Sige, dili ni mao ang dili parehag liquidation sa ordinary expenditures apan kinahanglang dunay lista gyud, sikreto ng lista ibutang og sealed envelope nga mao gini ang tinuod nga mga nakadawat. Dili na ibulgar sa media, dili na ibulgar in public, but kinahanglang dunay gyud ingon ni ana nga i-submit ngadto sa COA, sa Commission on Audit. So dili na tinuod nga masayon-sayon ninyo gamit ang confidential funds kung doon na mo niini. Kwarta na sa mga magbubuhis. Dili na angay nga inyong usik-usikan. Pahinomdom lang ni kung doon ay naminaw ron nga mayor, gobernador, sa hain mang dapita sa Pilipinas. Pagmatngon yun mo. Pero hinoon sa laing bahin, daghanang nakalapas nining paggasto sa confidential ug intelligence funds na sayod ko niya na. Daghang nakalapas o na depende gyapon nagtinud-on ba mo sa Commission on Audit. Tinud-on ba mo imbestigar? Istriktuhon ba mo? Kung nakalinya gani mo sa kinsay gamhanan, posible nga luag-luagan na mo. Apan kung nakigkontra gani mo sa kinsay naay gahom, posibleng tinud-on mo. So better to be safe than sorry. Ayaw na lang na ninyo sa kawkawa ang confidential ug intelligence funds. Di mo mauwaw. Hinumdum ko sa ingon ni President BBM sa the other pa niya nga zona, mahiya naman kayo. Mauwaw mo eh. Kami nga mga magbubuhis, ang BIR mo deduct gina mo, dili mi makalikay anang gitawag og withholding tax ato pa nagbuhis mi. Bisa gamay ra na. Pero matigo man na, kay pirmi man na. So nakatampo mi ni anang buhis nga gitawag og taxpayers money. Doon na saan may katungod nga maningil. Doon na may katungod magbantay nga ayaw na ninyo patakaig gasto ang among buhis. Bisag kinsa. Basta kay dunay gipalit na may value-added tax sa atong mga gipalit nga mga produkto. Magbubuhis gyapon ta. Dagko hinoon, minilyon hinoon tong buhis sa mga dagko o sapian nga mga negosyante, but just the same, we are all taxpayers. Doon na bitay panultihon nagingon nga the only two things certain in life are death and taxes. Pero dili man certain ang taxes sa uban. Kaya doon na may tax evasion. Buluhisan 10 million. Musuborno man ka para 5 million na lang, 3 million na lang, 2 million na lang. Na may mga maniobra niya na labi pa og ang imong makontak. Imong ikaistorya
nga mo maniobra sa tax evasion, mga opisyal sa gobyerno nga wa say accountability, way integridad, ug nasayop sad sila nganong sila mo ay nabutang diya sa maong pwesto. So kini ako ning gisgutan kabahin sa direct examination ni Attorney Lorna Kapunan sa auditor nga si Wamil. Kinsa miingon, mga tinugyanan ni VP Sara sa Office of the Vice President ni adto sa COA, pagkasayod nila nga doon na AOM, Audit Observation Memorandum, nga wa sila makapatinaw pag-ayo sa nagastuhan sa confidential funds. Kung nihangyo sila dito nga ayaw lang na kanang AOM, ayaw lang na og i-issue, himua lang nga query. Pero wa sila, nibalibad sila. Matod pa sa testimony sa witness nga si Wamil. So nakapahinomdom na ko nga dili man ang Vice President, gani ang Vice President, dili na entitled to confidential funds. Apan alalay man sila sa BBM ni atong pagdaog nila sa 2022, natural. Aron pagpalig-on sa ilang panag-amigo ni VP Sara o sa mga Duterte, iyang hatagan. Sige, doon na kay confidential funds. Vice President o sa imuhang pagka-DepEd Secretary na kay confidential funds. Suway toyo unta si BBM nga susihon Pero nagkabangi man sila. O mauna ang nahitabo karon, and the rest is history. Magigalawan ako'y panahon aron pagpadayon panining atong Tulumanon Newsline. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw sa atong programa. Makita ninyo pinagi sa Facebook live stream, unya sa pagkakaroon madungog punta sa South Radio, sa Karkar ug Argao Cebu ug sa DYAJ Sambuan. Sangaan sa akong mga partners diri sa Engineering Department, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Sunny Boy Sanchez. Ingon man si Ray Quijano Alcazar sa South Radio ug si Alan Rosete sa DYAJ. Ako si Jun Carillo, hangtod sa sunod di gayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.